third day. So what's up guys, so ito na nga ang aming third day sa barko. So maaga na naman kaming gumising dyan, mga 5 AM ay sigising na kami dyan. So ano nga ba ang gagawin? Syempre kakain na naman. Kailangan namin kumain para may lakas kami mamaya sa duty. Syempre pumila na rin kami dyan. Ngayong third day pala is halos onti na lang yung pumipila kasi halos yung iba natutulog pa dahil pagod sa mga duty nila nung second day. Ang meal nga pala namin ngayon is 2 hotdog at itlog at 2 kanin. At syempre, may kasama na namang Milo yan. Ano ang gagawin? Titimplahin ko na naman yan. At sa tabi nga pala ng bintana kami dyan kumain para kita namin yung view at yung sunrise para masarap naman kumain. At konting montage muna tayo dyan, syempre, bago kumain. At after nga namin kumain dyan, ay umakyat muna kami sa taas sa deck para magpababa ng kinain at lakad-lakad ng onte. Kasi dyan, malapit na kami dumikit dyan sa port ng Osamis, kaya tinignan muna namin kung ano ba ang itsura at paligid ng lugar doon malapit sa Osamis. Syempre, curious kami kasi minsan lang din kami mapunta sa mga lugar ng ganito sa Pilipinas. Kasama ko nga pala yan si Daryl at si Mr. Sabado. Hindi ko nga pala sila kagroup pero sumama sila saan para tingnan yung paligid at yung labas ng barko. Kasi yung groupings pala namin dyan is alphabetical kaya hindi kami magkakagroup. Pagkatapos ka namin sa taas dyan is bumaba na rin kami agad dyan at dahil yung duty ko is malapit na kaya gumayak at naligo na rin ako dyan at syempre pupunta na ulit kami sa events hall kasi sa events hall yung hintayan namin pagbababa kami sa engine room kasi doon magkikita-kita ang mga magkakagrupo. Dito rin pala namin hinihintay yung unang group na matapos. May isang group na lang sila na pupunta sa amin na sasabihin na tapos na sila. Ayun nga at nung nasabihan kami na tapos na nga group 1 is bumaba na rin agad kami ng engine room. Kasi 1 oras lang yung binibigay sa amin para mag-familiarize sa ilalim at para i-check yung mga machineries. At syempre para mag-logbook na rin sa binigay sa aming fill-upan na tinatawag na Marex. At pagbaba nga namin is pinadiretso agad kami ng control room kasi malapit na kami dumikit sa puerto ng Osamis. Kaya dito ay paglalagbukin lang kami at isusulat namin dito yung mga gagawin nila kasi masyado silang busy, hindi nila kami matuturuan. Kaya tamang tingin at tamang nood lang ulit kami dyan at tamang sulat na rin syempre ng mga gagawin nila. At after nga ng mga ilang minuto dyan is nakadikit na nga rin kami dyan ng puerto ng Osamis. Kaya pinalabas muna kami ng control room para panoorin daw namin yung pagme-maintenance nila ng oil backwash. Kasi magpapalit nga daw sila dyan ng filter at ito ay isang magandang experience na rin sa amin kasi makakita na kami ng on the spot na magme-maintenance ng isang machineries na ginagamit sa barko. Sayang nga lang kasi hindi namin natapos yung pagme-maintenance kasi naubos na 1 oras na a lot of time na binigay sa amin. Kasi may susunod na group na naman sa amin na magjo-duty. Kaya ayun, pinalabas na agad kami agad at syempre tumambay muna kami dun sa ilalim kasi nasa port na nga kami ng Osamis. Sobrang ganda pala dito, puro bundok at dagat lang talaga siya. Probinsyang probinsya yung dating niya. Osamis, let's go! At syempre, after namin sa baba, sumakit na rin ako kasi nag-aaya na yung mga kaklase ko, nakakain na nga daw. Lunch na nga naman pala. Syempre, kakain na naman kami. Ang ulam pala nga namin dito is ampalayang mapait at syempre, manok. Nilalagyan ko nga pala ng toyo yung kanin ko kasi pang dagdag lasa na nga din. Kasi sa barko talagang sakto lang talaga yung timpla ng lasa ng mga ulam nila kaya makukulangan ka sa lasa. At after nga namin kumain is nag-ikot-ikot muna kami syempre para pampababa ulit ng kinain. Tamang kulitan na naman kami dito. Ayan nga pala si Jerome kasama namin. Si Jerome nga pala is yung Barbie ng Kapimpin kaya ayan siya, tamang kulitan lang kami dito. Si Ryan, loko.
Pagkatapos nga namin is bumalik na kami ng kabina dyan. At ayan nga si Jerome, nagpahilot siya dun sa isang kaklase ko kasi masakit daw yung likod niya. Para libag na pa. Utang na, para baligo ko ulit. Sa naman ng gugulo, naiingit yan, kaya ganyan. At after nga ng mga ilang oras, isa yun, di namin namalayan, kain na naman pala, 5 PM na naman pala ng hapon. Ang ulam nga naman pala namin dito is pansit at giniling na karne. Karne pala ng baka to na may halo ng mga gulay at syempre may juice at may dessert na naman yan. At after nga na naman kumain, is ano nang gagawin? Tatambay na naman kami sa taas para magpapababa ng kinain. Ito lang ang lagi namin ginagawa dito tuwing pagkatapos kumain. Sobrang lakas nga naman pala kasi ng hangin ng mga oras na yan, kaya sarap tumambay sa taas. At nakaalis na nga rin pala kami dyan ng port ng Osamis. Papunta naman kami ng Butuan. At after nga namin sa taas, bumaba muna kami dito sa Island Fiesta. Tumambay muna kami kasi 10 PM curfew namin. At pamaya-maya is lumapit nga sa amin si Mr. Sabado at nawawala nga daw yung ID niya. Naligo lang daw siya, is nawala na daw agad yung ID niya. Kaya tinatanong niya kami baka nakita namin. Nagsumbong na rin siya dito sa mga teacher namin kasi baka akala niya tinago yung ID niya at baka siya pinagtripan. Kasi pag nawala yung ID namin is may demerit kami, paparusahan kami at ang pinakamalala hindi ibibigay ang certificate namin. Kaya problemado talaga siya dito. Garawali ID eh. Ayun, habang kinakausap nga niya sila sir dyan is nagchat sa amin yung isa naming kaklase sa GC na yung ID nga daw niya is nadaganan lang ng bag niya. Kaya ayun lang, ito ang nangyari sa day 3 namin. See you to my day 4. Bye bye!